Sa Indonesia, nagwawala na yung mga tao. Di ba? Ang issue sa Indonesia was that nagdagdag ng allowances, may mga pabahay yung mga politicians doon, nagwala na yung mga tao. Eh dyan sa Pilipinas, nakangiti pa rin tayo kahit binabaha na tayo. Mga kababayan, we need to wake up. We need to do something. No? Kailangan kumilos tayo kasi hindi po pwede na ginaganito kayo ng gobyerno. Sipin nyo, 100% ng budget, inutang ito. Napunta lang sa bulsa ng kontraktor, napunta sa bulsa ng congressman, napunta sa bulsa ng mayor, kung sino man, district engineer, napunta sa mga opisyal. So the thing is, ang laki ng epekto nito sa ating ekonomiya. Kasi yung utang na yan, mga kababayan, that is not free. Kung nasusubaybayan niyo po yung mga dati kong interview dito sa stasyon ng SMNI, nabanggit ko noon na may mga pag-aaral, no, na up to 50% ang napupunta sa graft and corruption. But what we discovered this past few weeks, no, nagpunta si President Marcos sa isang flood control, yung ghost, no, flood control project sa Bulacan. Walang flood control na nangyayari, walang project, walang construction. Ibig sabihin mga kababayan, 100% ng budget na dapat napunta doon, napunta lang po sa graft and corruption. Hindi ba nakakapanlumo yan? Tanyo sa Indonesia, nagwawala na yung mga tao. Di ba? Ang issue sa Indonesia was that nagdagdag ng allowances, may mga pabahay yung mga politicians doon, nagwala na yung mga tao. Eh dyan sa Pilipinas, nakangiti pa rin tayo kahit binabaha na tayo. Mga kababayan, we need to wake up. We need to do something. No? Kailangan kumilos tayo kasi hindi po pwede na ginaganito kayo ng gobyerno. Sipin nyo, 100% ng budget, inutang ito. Napunta lang sa bulsa ng kontraktor, napunta sa bulsa ng congressman, napunta sa bulsa ng mayor, kung sino man, district engineer, napunta sa mga opisyal. So the thing is, ang laki ng epekto nito sa ating ekonomiya. Kasi yung utang na yan, mga kababayan, that is not free. Yan po binabayaran yan at may interest po yan. At napunta lamang sa bulsa ng iilan, napunta sa mga magagarang sasakyan, napunta sa mga tinatawag natin, Jay, yung mga nepo babies, no? Di ba ngayon, it's very viral ngayon yung mga nepo babies na yan. Napunta sa lifestyle, no? Yung mga magagarang damit, mga business class, first class travel nitong mga tao ito. So, kumbaga mga kababayan, nabudol na tayo at gusto pa rin ba natin tayo tuloy-tuloy na binubudol? At some point, we have to do something. At sa palagay ko, itong nangyayari kay Marcos Jr., ito ay puro palabas lang sa palagay ko. Unfortunately, puro palabas lang. Kasi hanggang ngayon, walang nakukulong walang nakakasuhan. And on top of that, makikita nyo sa hearing sa Senate, sa Congress, parang may mga iniiwasan silang pangalan. Pag may mga pangalang mini-mention, parang may mga nag-o-oppose. Makikita mo merong hesitation So sa palagay ko, ito lahat, it's all for a show. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Naalala ko tuloy yung na-discuss na rin natin noong panahon ng kampanya kung saan kabilang sa mga panukala o ipapanukala kung pala rin na maging senador si Pastor Apollo C. Quiboloy, yung Truth Commission na involved dito yung iba't ibang mga experts mula sa iba't ibang mga sektor, mapanasa gobyerno man, mga nasa judiciary, maging yung sa private sector para talaga magiging patas at independent pa ito. Pero sad to say, ang EO number 1 ng presidente, kakaupo pa lang nito, is yung pagbuwag po ng PACC. Doon pa lang ba, parang senyales na ba yun na parang hindi seryoso pagdating po sa transparency, pagdating po sa paglaban sa graft and corruption yung gobyerno? Alam mo, una, Bes Admar, the fact that Marcos Jr. ran for the presidency, that tells us alone na hindi siya credible in terms of weeding out graft and corruption. Bakit? Because he's a Marcos. Alam naman natin that their family has a very, very long history of graft and corruption. Yung pamilya nila, sa ama nila, kay Marcos Sr. And I don't see him really as serious
no, in terms of really transforming the country, weeding out graft and corruption. I don't see the seriousness in him. With all due respect to the president, I don't see it happening under his watch. No, simply because napakarami ng indicators, Admar. Nabanggit mo ngayon yun nung unang-una. It was quite telling na binuwag yun, EO number 1, yung presidential office on corruption. I forgot what it was exactly called, but the thing is that was already telling, no, as to what this government is all about. And worse, alam mo, Admar, corruption has become worse, no, under his watch. No, kumaga dati, alam naman natin, nabanggit na rin ni VP Sara to na yung may corruption na talaga sa flood control. So may corruption na dyan. 90s pa lang, alam ko first hand may corruption dyan eh. Pero the thing is, naging mas malala ngayon. No? Partly probably because mas malala ang climate change ngayon. Pero mas malala rin yung pagnanakaw. Kasi kung lumalala yung climate change, dapat nagre-respond din yung ating infrastructure doon sa climate change. And yet, makita mo hindi nga, wala nga ghost project na eh. So, kumbaga, corruption at this point in our history has become so worse, no, to the point na we no longer see 50% of public funds going to graft and corruption. There are certain instances na nabanggit ko kanina that as much as up to 100% goes to graft and corruption. So, kumbaga alam mo, Admar, sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., mahiya naman kayo. Dapat sabihin din nga sa sarili niya na mahiya naman siya. No? Dapat, sabi nga sa wikang Ingles, heads will roll. At dapat merong managot, no, dito sa flood control mess na ito. At hindi lang ito mga district engineer, ha? Hindi lang ito dapat mga tao ng DPWH at mga contractors. Kasi sa ngayon nakikita ko, alam mo, Admar, pinag-iinitan yung mga contractors at mga district engineer. And nabanggit natin kanina, it goes beyond these people. Parang sindikato ito, organized crime to. You need to determine yung mga personality. Alam mo, Admar, the office of the president has billions in confidential expenses, yung confidential funds. Why not use the full might and resources of your office, Mr. President? Gamitin mo na yung confidential funds na yan. You have the intelligence apparatus with you. Why not use all of these resources, no, to finally bring a solution to this problem and also to clear the Marcos name of this mess? No? Umalis ka sa pwesto sa 2028, Mr. President, na kayo po nakapagbigay na at least o nagsimula man lang ng pagbabago in terms of sa ating bansa. Napakarami niyo pong resources, Mr. President. Why not use those?